ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil 1 taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila. Kaya po tayo kami naman Kasi matagal na taon, 6 na taon na siya yung nagsilbi sa atin. Kaya kami naman magsisilbi ngayon. Sama natin sa laban. 2,076,000 signatures, sir, we filed today. So we have the total of... Ilan yung signature natin? I would just also like to express our deepest gratitude, Sen. Robin, for... Una, maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng atensyon sa amin. Pangalawa, ako po ay nandito bilang miyembro ng PDP. Pangatlo, ako po ay nandito para samahan yung aking mga kasama sa Tay Kami Naman. Dahil kami po ay halos masasabi po natin na sa matagal na panahon, 1 taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong dahil 1 taon na po siya doon. Kaya nangalap po kami ng mga tunay na pirma, tunay na mga tao na pumirma po para ipakita po sa Supreme Court na naghahangad na po kami lahat ng desisyon nila kung ano po ba talaga, kung yung pagkakadala po ba sa aming mahal na Tatay Digong ay legal o illegal. Alam niyo po, marami na pong na-file kasi dito ng mga petisyon na hinihingi po natin sa ating mga justices na desisyonan na po nila. Pumirma din po ba kayo, Senator? Opo, isa po tayo sa mga nauna. Ilan na po, sir, yung signatures? Ilan na? 200... 238,561 signatures. First batch. Ano po, combination po yun, sir, nung first at saka nung second batch. Today, we filed 76,000 signatures. 162,561 yung first batch. Meron pa susunod. Meron pa pong susunod. And the goal of the signature is to urge the Supreme Court to release the decision Yes, sa mga correct. consolidated petition. Correct. Marami pong nag-aantay na mga kababayan natin. Opo. Sige po, mag-birthday din po siya, no? Ano po? Sa 28. Siyempre po, lahat kami, kailangan po, kaya po, tayo kami naman Kasi matagal na taon, 6 na taon na siya yung nagsilbi sa atin, kaya kami naman magsisilbi ngayon. Salamat po. Sir, pinagtibay po ng chamber yung pagkakatinig ni dating Pangulo doon. Ano po ang reaction ninyo? Kasi ang expectation Ng po ICC? ay, yes po. ang Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Oo, kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero siyempre, kami naniniwala na dapat nandito sa jurisdiction ng Supreme Court. Kasi kung ano man yung desisyon ng ICC, masakit sa amin yun. Dahil meron tayong, eto tayo sa harap ng court. Meron tayong court na tumatakbo. What do you think, sir? Kikilalanin ng ICC kung ano man yung magiging desisyon ng Supreme Court? Kikilalanin ba nila? Sabi nga ng tatay ko, matuto muna tayo lumakad bago tayo tumakbo. Dapat manalo muna tayo dito. Kapag nanalo tayo sa laban natin dito, malaking tagumpay na yun. So, susunod na yung sa ICC. Are you planning to visit him anytime soon? Oh, yeah, opo. When, sir? Makikita mo na lang ako doon. Ano yan, sir? Gusto niyong maibalik siya? Hindi kasi hindi kasi tumempo sa break Kung tumempo sana sa break. Ang goal po ba is maibalik siya?
Opo, yun po yung harvest corpus di ba? Ma-produce dito yung body. Tingin niyo po pwede yun? Sabi ko nga po, unahin muna natin yung panalo natin dito, sa battle natin dito sa bansa natin. Yun ang importante Yung dito sa bansa natin. Kapag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi nilang ibalik, then proceed kami sa pangalawa. Opo. So ano po yung significance na ang dami niyo pong comedian na para maipabalik natin? Ibig sabihin po nito, marami pong tao ang nagmamahal kay Tatay Digong at humihingi ng hustisya. At ito po ay mga totoong tao. Hindi po ito magic na pumirma lang kung sino-sino. Hindi po. Ito po ay galing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sir, it's been a year yung petition niyo sa Supreme Court and the reaction on that. Kaya nga po kami nandito upang magalang na hilingin sa ating mga mahistrado na kasi 1 year na nga po, katulad ng sinabi nyo, bekenemen na pwede lang na desisyonan one way or the other. Wala po kami dinidemand dito na kumampi kay Pangulong Duterte. Ngunit ang amin lang po ay magdesisyon na para hindi na po tayo nasa legal limbo at kung ano man ang desisyon ay maka-move on na po ang Pilipinas sapagkat ang dami po nating hinaharap na mga suliranin at pumatong pa doon sa issue ng corruption, yung gyera sa Middle East na nagpataas ng husto ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. So dapat hindi maipon to, unti-unti malutas ang problema. Okay, maraming salamat din po. Alam nyo mga kasama, narito tayo ngayon para gunutain. Wala nang 1 taon nang kinidnap ang Pangulong Duterte. Bakit ko sinabing kinidnap? Ang kumidnap ang sarili nating gobyerno. Kailan lamang nakasama natin ang 18 marino, yung ating 18 brave marines. Ano po ang sinasabi nila? Paano magsara? Sila ang sumusundo sa mga ICC commissioners at investigators. Sila ang nagbabayad ng hotel. Sila ang gumagawa ng pamaraan upang magkaroon ng investigasyon dito sa Midas Hotel na pag-aari ni Saldico. Libre si Saldico nagbabayad. Doon sa unit ni Saldico sa raffle sa Makati, doon dinadala ang mga witness, doon dinadala ang mga tao para ibuo ang kaso laban kay Pangulong Duterte. Sino ang nagdala? Si Senador Antonio Trillanes. Nangyari ang investigasyon 5 taon matapos tayo na mawala sa ICC. 5 taon, wala na tayo. Ginawa ang investigasyon. At hindi lang basta-basta investigasyon. Inayos ang kaso. Ininabas ang mga testigo. Hindi para tingnan ang katotohanan. Hindi para ayusin ang hustisya, pero para kidnapin at ikulong si Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands. Nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nung kami sa labas ng gate, habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Ngayon pa man, kung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao.
mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, hindi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi ba napansin? Buhay tayo dahil sa kanya. Dahil sa kanya, ang daming nagawa. Mga airports, mga seaports. Nagkaroon tayo ng healthcare. Nandito tayo sa labas ng PGH ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin niyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin para sa mga mahihirap yan. Ibang klase yung naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera, pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, na meron leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas na upuan ng gobyerno kung bakit hindi ginawa yun. Ang masasabi ko lamang po, isa na lamang ang maaari nating maasahan sa gobyernong ito, ang Korte Suprema. Lahat, kampo na nila. Kaya asahan na lang natin, hinga natin ang pakiusap. Sana ang Korte Suprema, husgahan na, desisyon na yung mga kasong nakapending, lalo na yung tungkol sa kidnapping ni Tatay Digong Duterte at yung habeas corpus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Next naman po tayo, statement po galing kay Attorney Topacio. Ang sinabi ko po dati ay narito po kami sa harap ng kataas-taasang hukuman upang magalang na hilingin sa ating mga butihing mahistrado na kung maaari po ay magbigay na po ng kapasyahan dun sa petition for certiorari at habeas corpus. Hindi po kami humihiling na sila ay magdesisyon one way or the other. Lamang ay magdesisyon na po sana sila sapagkat sa araw na ito ay isang taon na po na ang paghain ng petisyon at sana po ay matapos na itong legal limbo ng ating bansa. Kung konstitusyonal, sabihin po nila, kung bawal, ay magpasya po sila. Yun lamang po ang kaming kahilingan, no more and no less. Maraming salamat po. Saka sinusundan natin yung Yeah, I'm taking this opportunity to say something about the case of the president. I was a classmate of President Duterte. We finished law together, we passed the bar at the same time. There is one legal question that has to be decided by the Supreme Court. The Department of Justice, when Duterte was arrested, said that they took the option of surrender under Republic Act number 9851 because the option of extradition is not available considering that there is no relation between the ICC and the Philippine government. But the option of surrender can only be done if there is any judicial proceeding. In other words, a petition for the surrender of the president has to be submitted to the court and for the court to decide.
It is not the decision of the executive arm of the government. And for that matter, it is really about time that the Supreme Court of the Philippines should decide the option in accordance with the Republic Act number 9851. Is it the law that there is no need for any judicial proceeding? Even in the diffusion notice that was made by General Torre, he said, arrest President Rodrigo Roa Duterte and bring him to a competent magistrate. Attorney Topacio is here. The president was never brought to a competent magistrate. Therefore, there was a violation of the right of the president. It is a constitutional prescription that nobody, a citizen of this country, should be brought out of the country without any judicial proceeding. The law specifically provides under Republic Act number 9851 that in both options, surrender or extradition, there must be a judicial proceeding that has to be submitted to the court and for the court to decide. Until now, that thing was not decided. So it is about time that the Supreme Court should decide so that the case of Senator Bato and anybody facing criminal charges before the ICC will not be afraid to go out in the open. Because if there is a decision of the Supreme Court that the option of surrender was not in accordance with the Constitution, was not in accordance with the Republic Act number 9851, therefore, the arrest of the President Duterte, was not in accordance with law. Thank you. Kaya rin po natin ito ginagawa na talo sila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay. Napaka-importante po ng decision din po na hinihintay po natin ngayon. Dahil halimbawa po, kung matalo po sila sa impeachment trial ni VP Inday Sara, paano po kung gawin na naman po nila yung illegal na pag-aresto ng ICC kay VP Inday? Ito pong pag-arrest ay ito pong desisyon ng Korte Suprema ay ang atin pong magiging basis dito. Kita naman po natin nagkakagulo na sa Senado at sana po ating panahon ilabas na nila ang desisyon. Kita niyo naman po yung tarpaulin namin ngayon, no? Ikulong na yan, mga kurakot, dahil yung mga dapat makulong dyan, nandyan pa rin. Sec Mike. Sa mga abogado na nag-file ng petition of tertiary dito sa Korte Suprema. Sa sitwasyon po natin ngayon, ang Korte Suprema na lamang ang tanging institusyon na maaaring magbigay ng hustisya at patas na pagtrato sa lahat. Nung lumabas po yung 18 marino, naging malinaw sa akin kung anong naging proseso ng pagka-aresto ng Pangulong Duterte. 5 taon matapos mawala tayo sa ICC, talagang inayos nila, ginawa, ipinorma yung kaso kay Pangulong Duterte para siya makidnap ng sarili niyang gobyerno at dalhin sa The Hague, Netherlands. Mismo ang mga sumundo at nagdala sa hotel, nagdadala ng pera, pinapaikot sa mga testigo, nagdadala ng mga testigo, ang mga nagsasalita na tungkol dito. Kaya inihiling natin sa Korte Suprema, sinusuporta ko yung mga kasama natin ngayon, na bigyan ng hustisya ang isang Pilipino. Bigyan ng hustisya ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Higit sa lahat, ito rin naman ay pagrespeto sa ating korte, pagrespeto sa ating bastas, pagrespeto sa proseso ng batas ng ating bansa at ng ating republika. Yan ang nangyari kay Pangulong Duterte ay hindi natin dapat payagan sa ngayon at sa darating na panahon. At nandito kami hinihiling sa Korte Suprema na gumawa na sila ng desisyon sa lalong madaling panahon. Ipakita nila ang patas na pagpapatupad ng batas dito sa ating bansa. Maraming salamat.